Ano ang ginagawa ng mga kriminal pagkatapos nilang makagawa ng krimen? A. Nagtatago. B. Sumusuko sa pulisya. C. Nagdarasal sa simbahan. D. Mga kandidato. Ako, sa ating kwento ngayon, mukhang none of the above. Dahil ito ang mga kriminal na nagpo-post sa social media matapos ang krimen. Tara, pag-usapan natin ang mga kriminal na naaresto dahil nag-post sa social media pagkatapos gumawa ng krimen. Number 5. All Jail to the Queen. Madaling yumaman lalo na kung mandaraya ka. Pero ang ipagyabang ang krimen mo sa social media, ang tawag doon ay kapal ng mukha. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Rashia Wilson, ang babaeng self-proclaimed na Queen of Tax Fraud. Mula 2009 hanggang 2012, si Rashia at ang kanyang kasabwat na si Maurice Larry ay nagpatakbo ng isa sa pinakamalaking tax fraud schemes sa kasaysayan ng Florida. Ginamit nila ang mga ninakaw na social security numbers para mag-file ng pekeng tax returns gamit ang pangalan ng ibang tao. Tinatayang $3 million ang nanakaw ni Rashia at ng kanyang kasabwat, pero posibleng umabot ito ng $20 million. Kung matalino lang si Rashia, baka hindi siya agad nahuli, pero hindi siya nakontento sa pera. Kailangan niyang maging mayabang. Sa isang social media post, sinabi niya, "I'm Rashia, the queen of IRS tax fraud. I'm a millionaire for the record. So if you think indicting me will be easy, it won't." Pero yun din ang buong akala niya. Dahil sa kanyang pagyayabang, mabilis siyang napansin ng mga pulis. Simula 2010, iniimbestigahan na siya ng Tampa Police at IRS Criminal Investigations. At habang lumalaki ang kaso laban sa kanya, patuloy pa rin siya sa kanyang luho. Gumastos siya ng $30,000 para sa first birthday ng anak niya. Bumili siya ng 2013 Audi sa halagang $90,000. Bumili rin siya ng mga mamahaling alahas at designer clothes. At lahat yun, pinagyayabang niya sa kanyang social media. Pero noong 2012, bumagsak ang kaharian ng Reyna. Naaresto na siya. Kinumpiska ang lahat ng ari-arian niya. June 2013, nasentensyahan na siya ng 21 years sa federal prison dahil sa wire fraud, aggravated identity theft, at felon in possession of a firearm. Ang dating Reyna ay nakakulong na. Ang problema niya roon, paano siya roon makapagyayabang? Number 4. It's your vault. Halos may pagkakapareho sina Rashia Wilson at Orlando Henderson. Si Orlando naman ay dating empleyado ng Wells Fargo sa Charlotte, North Carolina. Noong April 2019, nagsimula siya sa trabaho at mabilis na nagkaroon ng access sa vault ng bangko. Nang walang nakakita, sinimulan niyang magnakaw ng pera mula sa vault. Una, maliit na halaga muna, pero habang tumatagal, mas malaki na ang kanyang ninanakaw. Ang modus ni Orlando Henderson ay gumawa ng mga pekeng deposit slips at mga bank statement para takpan ang kanyang mga ginawa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga false entries sa mga libro ng bangko at pagwasak ng mga tunay na dokumento upang hindi mahuli ang kanyang pagnanakaw. Matalino ang plano niya, pero hanggang kailan niya kaya ito malulusutan? Matapos ang ilang buwan ng pagnanakaw, hindi na nakontento si Orlando sa kanyang mga kinikita. Gusto niyang magpapansin, kaya nagsimula siyang mag-post ng mga litrato sa social media na nagpapakita ng kanyang mga malalaking stack ng pera. Kumbaga, gusto niyang ipangalandakan kung gaano na siya kayaman. Kaya naman may mga netizen agad na fina-follow siya. Ginamit niya rin ang nakaw na pera para magbayad ng $20,000 cash down payment sa isang Mercedes-Benz. Kaya nagsimula na maging kahinahinala ang kanyang mga galaw sa FBI. Habang niyayabang niya ang kanyang mga malalaking stack ng pera sa social media, iniimbestigahan na siya ng mga pulis. Noong December 2019, naaresto si Orlando sa San Diego, California. At matapos ang mahabang investigasyon, natuklasan na nakapagnakaw siya ng higit sa $88,000 mula sa vault ng bangko ng 18 na beses sa buong 2019. Kinasuhan siya ng 2 kaso ng financial institution fraud, 19 na kaso ng pagnanakaw, 12 kaso ng paggawa ng mga pekeng entries sa bank records at iba pa. Dahil dito, nasentensyahan siya ng 1 taon at 1 araw sa kulungan, kasama ang 2 taong supervised release at $88,421.25 restitution noong July 31, 2020. Buti na lang at hindi gaanong matalino si Orlando. Kung hindi, baka nakakapagnakaw pa rin siya hanggang ngayon.
Number 3, the crime traveler. Kayo ba yung may low-key relationship? Yung kalmadong relasyon lang? Walang pag my day o kaya pag-post ng mga picture niyong magjowa o mag-asawa. Pero ibahin niyo ang kwento ng mag-asawang to dahil ang low-key wala pa ata sa bokabularyo nila. Si Andreza de Lima, ang asawa ng isang kilalang Brazilian drug lord na si Ronald Roland. Noong 2012, nagsimula ang mga investigasyon kay Roland dahil sa kanyang mga koneksyon sa mga Mexican cartel at sa kanyang malawakang money laundering scheme, kung saan sa loob ng 5 taon, tinatayang $900 million ang kanyang naitagong pera. Ang modus ni Roland, ginamit niya mga shell companies at ang mga negosyo ng kanyang asawa, kabilang ang isang bikini shop, para itago ang kanyang mga illegal na kita. Pero si Andreza, hindi lang aware sa mga ginagawa ng kanyang asawa, kasama mismo siya sa mga krimen. At si Andreza, panay rin post ng kanilang marangyang buhay. Oo nga naman, para saan kasi ang yaman kung hindi mo may pagyayabang, diba? Kaya pinopost niya ang mga travel nila sa Paris, Dubai, Maldives at Colombia. Pero ito, sa post niya, may mga geotag locations at mga kilalang landmark. Jackpot to para sa mga pulis na pinaghahanap sila. Mas madali na nila ngayong masubaybayan ang galaw ng mga wanted suspect. Noong 2024, natuntun na ng mga pulis ang kanilang lokasyon sa isang condominium sa Guarujá, Brazil. Sa isang operasyon ng SWAT team, naaresto si Roland at ang kanyang asawa. Kinumpiska sa kanila ang mga mamahaling gamit tulad ng 34 luxury cars, 2 private jets, mga mamahaling relo, mga baril at limpak-limpak na pera. Ngayon, si Roland ay nahaharap sa maraming kaso kaugnay ng drug trafficking, organized crime at pagtatago. At si Andreza, kasama rin siya sa investigasyon dahil sa kanyang papel sa mga krimen ng kanyang asawa. Fun fact, hindi ito first time na nangyari kay Roland. Noong 2019, naaresto rin siya matapos mag-post ng kanyang dating misis ng picture na nagkatag ng mismong lokasyon nila sa social media. Mukhang minala sa love life si Roland. Number 2, a chef's kiss capture. Lahat pwedeng makapag-vlog, kahit ang mga kriminal. Gaya na lamang sa nangyari sa isang Italian wanted criminal. Tahimik lang sana ang gabi para sa isang Italian police. Nagpapahinga at nakahiga lang habang nanonood ng cooking videos. Pero puwera sa pagkain, may ibang bagay ang kumuha ng atensyon niya. Ang nagluluto kasi, hindi kita ang muka pero may pamilyar sa kanya. Ang kanyang tattoo sa braso. Malinaw, hindi may kakaila. Kilalang kilala ng pulis kung sino ang lalaking ito. Taong 2014 pa nang maging target ng mga otoridad si Mark Ferenclau de Biar, isang kilalang pugante na may koneksyon sa Ndrangheta, isa sa pinakamakapangyarihang mafia sa Italy. Sa loob ng maraming taon, tahimik siyang nakapagtago hanggang sa natuntun siya sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa isang online cooking channel. Sa kabila ng pagiging wanted, nakahanap si Biart ng bagong buhay sa Dominican Republic. Doon siya nagtago, malayo sa mga mata ng batas. Pero siguro, dahil sa kanyang passion sa pagluluto, sa tulong ng kanyang asawa, gumawa siya ng isang online cooking show. Sa bawat video, sinigurado niyang hindi makikita ang mukha niya, pero may isang bagay na hindi niya naitago, ang tattoo sa kanyang braso. At iyon ang naging susi sa kanyang pagkakahuli. Dahil sa kanyang kagustuhang maging vlogger, natuntun siya ng Italian authorities. Kasabay ng isang serye ng mafia-related arrests, tuluyan nang natapos ang kanyang pagtakas. Pwede pa naman siya magluto sa kulungan, kaya nga lang, hindi na matitikman ni Mark ang kalayaan. Number 1, FYP for your punishment. Madaling sumikat sa internet, pwedeng dahil nakakatawa ka, at pwede rin naman dahil nakakainis ka. Kaya ang iba, parang nananadya na. Si Bakari Bronze Ogaro, o mas kilala bilang Mizzy, ay naging sakit sa ulo ng marami noong 2023. Nagsimula siya bilang isang social media prankster sa UK. Gumagawa ng mga challenge na pang-asar lang, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip niya para gawing content. Ginawa niya ang mga bagay tulad ng pagtatapon ng mga libro sa library, pagtatangkang nakawin ng aso ng isang babae, at pagtatanong sa random pedestrians kung gusto na nilang mamatay. Para sa kanya, prank lang to. Pero para sa iba, ito ay panggugulo, pananakot at krimen. Isang araw, pumasok si Mizzy sa bahay ng hindi niya kakilala nang walang paalam. Kaya naman ang pamilya sa loob, nataranta at nakiusap na umalis siya. Pinost niya pa to sa social media.
Kaya ang mga netizen galit na galit sa kanya. Maging ang pulis na alerto at nadismaya. Naaresto siya at binigyan ng criminal behavior order, isang utos na bawal siyang mag-upload ng video nang walang pahintulot ng mga taong kasama rito. Pero sinunod niya naman kaya? Isang malaking hindi. Pagkatapos lang ng ilang oras matapos lumabas ng korte, nag-upload na ulit siya ng video. UK laws are a joke. Sigaw niya pa sa camera. Nagtangka ulit siyang pumasok sa ibang bahay, pero sa pagkakataong ito, hinabol siya ng isang galit na Alsatian. Dahil dito, arestado ulit si Mizzy at nasentensya ng 18 weeks sa kulungan noong November 2023 matapos lumabag ng court order. Pinagbawalan ulit siya na mag-post ng video sa social media nang walang permiso sa mga taong kasama at bawal din siyang pumasok sa mga private properties. Noong January 2024, matapos makalaya, nag-apologize si Mizzy sa kanyang mga ginawa at sinabi na, "Don't go down the way that I went down because look where it ended up." Sana nga, totoong nagsisi na siya at hindi ito isa na namang walang kwentang prank ni Mizzy. Kaya ang pinakamainam, iwasang gumawa ng krimen o kung mangyayari man, sumuko na lang. Huwag mo nang hintaying ikaw pa mismo ang maghahatid sa sarili mong karma. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.